Hello guys, so ito na naman tayo sa ating bagong tips o tutorial kung para sa ating Rusi Passion, no? Ito, ito namang tips ko guys kung paano ako mag-test ng ating battery, yung ating battery charger, no? Yung charging system natin. So ganito ako mag-check guys, no? So ito guys, ituturo ko step by step kung paano ako mag-test ng ating battery, kung goods pa ba siya o hindi na. Kasi minsan guys, pag-was kasi minsan nabili tayo ng bagong battery kasi akala natin sira yung battery natin, tapos pagka ano naman, bili naman ulit bagong battery pag-was na nalulubot na naman siya. So minsan ang kwento doon, sira yung battery natin, pero hindi natin alam gusto pala yung ating battery. So ang problema lang is yung charging system natin. So para malaman mo guys na goods po yung battery mo guys, so need mo siya dalhin sa mga paayusan ng battery, sa mga charging station para ma-check nila kung goods po yung battery mo. So sa gaya ko guys, naman ako sariling tools, gaya nito, battery analyzer. Dito kasi guys, malalaman mo kung goods pa siya o hindi na, no? Dito kasi malalaman talaga kung okay ang amperahe niya, yung voltahe niya, yung ampere na nilalabas niya. Malalaman guys. So tara guys, simulan na natin mag-check ng ating battery. Itong battery ko wala pa itong isang buwan, no, na nabili ko siya. Ano pa lang siguro to? Siguro pa sa isang buwan. So minsan kasi guys, focus kasi na sira yung battery natin, sabihin natin battery ang sira, pero minsan talaga sa charging station mismo, yung charging system mismo ang sira natin, yung rectifier minsan ang sira doon. So paano nga ba ito sineset guys, yung ating analyzer? So meron po yung manual dito. Ayan, ito po yung size niya, yung ampere. Ada ampere kasi guys, yan o, yung ampere niya dyan o, ampere. Yan, ampere. 3 ampere, ito yung sa mga 4L. 4L yung 3 ampere. 3.3. Yan po yung sa ampere ng mga scooter type na gaya ng mga FI, minsan yung malilit na battery na mga FI, yung gaya ng click, ito po yung 4L niyan, yung 3.3 ampere. Tapos yung CCA niya, sabihin yon cold crank. Cold crank po yan. Ito po yung hindi siya nakasalpak doon sa makina. Naka-unplug siya, hindi siya gumagana, kung magana siya umaandar. Ayan, may 5 ampere, 80 ampere. Ito po yung 5, ito po yung 5 ampere, ito po yung hahanapin niyo po yung ampere niyo sa mismong battery ninyo. Ayan. Hindi siya hahanapin guys. Sa taas mismo, ayan. Yung standard niya 0.5 ampere by 5 negative NRs. Ayan. Or quick 0.8. So dito na ito guys. So dito lang tayo sa may bandang standard lang tayo, no? Dito lang tayo sa 5 ampere. O pwede rin 8 ampere, no? Basta tayo sa dalawa lang yan guys, no? 5 ampere. Ito kung 5 ampere, 8 ampere o 10 ampere, kasi ganoon din kalabasan guys. So lahat yan po yan guys, susubukan natin itong 80 ampere, 150 ampere o 160 ampere. Susubukan natin yan lahat. Tara, check tayo guys. So wag po kayong magsasayang guys, wag po kayong mahihiya mag-invest ng mga tools niyo kung magagamit niyo naman siya. So nagsimula tayo sa 80 ampere, no? 80 ampere kasi ang 80 ampere dito is 5 ampere. Ayan guys, oh. 5 ampere siya, 80 amps. Start tayo diyan. Paunti-unti yan guys. So 100 po yung state of health niya. Sabihin, ito yung pinakabuhay niya. Pinakabuhay ng battery natin, no? Iba rin po yung volts. Ito yung volts niya. State of charge niya 100% kasi nasa biyahe ako kanina. So full bar siya guys. Ito naman yung 13.7 ang volts niya. 100 ampere. Ito yung pinakalaman niya, 100 ampere. Sabihin, goods na goods siya. No? Tapos try naman sa kwan guys.
Try natin sa 8 ampere naman tayo guys. Ilan ang 8 ampere natin? 150 ampere. What? So dapat goods pa rin siya, no? 150 ampere guys, standard po yan. So pag dito guys, sabihin hindi na umaakma yung kanyang laman. Sabihin hanggang 5 talaga tayo. 5 ampere lang tayo, no? 5 ampere lang. Tingnan mo, na 5 ampere tayo, good siya. 8 ampere, eh medyo tumaas na, no? Hindi siya aakma sa battery natin. Hindi niya babasahin yung pinaka, kasi pagkus kasi na mas mababa kasi yung amperahe ng battery guys. Ang bilbasan nito is yung full ampere lang niya. Hindi siya umaakma. So doon tayo sa 5 ampere guys. Ito sa 5 ampere tayo. Sa 80 ampere. 80 yan. 80 po yan guys. 80 po yan. 80 ampere siya. 100. Ayan. Goods na goods. Tapos try po natin sa AGM. Ayan po guys, oh. AGM po. Ito AGM naman tayo. So 100 guys. Ayan, 100. 83 ampere. Sa gel type naman tayo. Sa lahat po yan guys, mga gel type, babasa niya lahat. 100 din. Ayan, 90. So mas mataas yung standard, nasa 100. Ito naman tayo sa baba. So good siya guys. No, goods na goods rin siya. So yun. Goods na goods siya guys. Ang ating battery. So after nyan guys, para mag-accurate naman yung ating voltahe at malaman natin kung gumagana ba yung ating charging system. So sa battery naman tayo. So using tayo ng multimeter tester. So dito nakaabang na yung kon ko dito guys. Nagkuha na ako. Ayan. Nakabang na yung ating multimeter tester. Ayan. Medyo wala talaga siya. Ay, nalaglag. Ayan guys, oh. Ito hinormal kanina to. Ayan. Siyempre, ganun pa rin guys. Black to black, red to red. So, 13 volts, no? Sabihin full na full siya. Full na full yung laman niya, no? Ito nakapatay po yan guys, ha. Nakapatay po yan. Ngayon pag inopen ko yan, bababa po yan ng 12 volts or something, 12 pataas. So nakapatay po yan. So i-on ko po yung ating motor. So bumaba siya ng 13.3, no? 13.3. So ngayon guys, dapat ayan po, nag 12 siya, kasi naka-open kasi yung headlight natin, naka-open kasi yung ating park light. So ito naman guys, dapat pag was na umaandar siya, naka-idle siya, dapat pataas ng pataas ang reading niyan. Ito kasi pababa siya kasi naka-open kasi yung ating ating park light. So dapat pag was na umaandar na to at naka-stop kayo, naka-idle kayo, dapat tumataas niya ng 13 to 14 volts ang charging niya, no? Ngayon, pag was na nag-open kayo ng mga driving light nyo, mga underground nyo, at bumaba siya ng 12 something pababa, sabihin nun, hindi na kaya ng battery supply yan, at yung charging system niyo is mababa na, o masisira na yung rectifier regulator ninyo. So may ganun pong cause guys, na minsan nasisira yung rectifier. So paano malalaman na goods ang ating charging system? So bubuksan nyo po yan guys. So hindi nyo siya paandarin. Kailangan paandarin nyo yung motor ninyo para umakyat siya. Let's go. So ayan. So nagloloko lang po yung aking kwan dito sa aking red. Ayan. So pangat ng pangat po yan guys. O diba, pangat ng pangat siya. So nagloloko lang po yung aking, ayan, pangat ng pangat yan guys, hanggang 14 po yan.
So kapag ganyan guys at naka-open yung headlight niyo, mga underglow ninyo at hindi siya bumaba na bumaba at pangat siya ng pangat guys, ibig sabihin yan, good yung charging system ninyo. Angat na po yan ng 14 volts. Yan. So nag 14 volts siya. So lumuluwag lang po yung aking kwan dito, lumuluwag lang po. So yan. So ito po yung pinaka standard charging volts niya, no. Minsan umabot pa ng 14.8 yan eh. Pag nag-revolution ka eh. Pero dapat talaga pag gusto na naka-stop kayo, dapat talaga ganyan ang reading niya, no, hindi siya nagloloko. Hindi siya nababa. Ito yung patas na pataas yan, guys. So nagkukuha lang po yung aking kwan dito. Ayan guys, oh, read natin ha. So dapat patas yan guys. Kasi magbibilang kasi yan guys, patas yan eh. Pag gusto na nag-read kayo at nag-revolution yan, aangat po ng aangat yan guys. So nagloloko lang po yung aking aking probe. So yan po yung pinakakuha niya guys, no, para malaman natin na gusto yung ating charging system, no. Sabihin good siya kasi naka-open yung headlight ko, naka-open yung park light ko, lahat naka-open ilaw, kahit mga underglow mag-open. So dapat talaga mag-release ng ganyan, diba? So pag was na ang kuha nyo guys, hindi na gumagana guys at nagmamalfunction na siya, sabihin nun palitan na yung inyong rectifier. Pag mga ganon, palitan na yung rectifier ninyo, hindi na palitan yun para masupply nyo na maayos yung battery ninyo, no? Kasi mahirap naman po yung palit kayo na palit ng battery ninyo tapos ang sira pala rectifier lang, no? So sayang naman. So ayan guys, di ba nag 14 siya pag pinatay ninyo. Pag in-open nyo mag 13 yan. Ba, nababa siya. Nababa. Nasa mag 12 yan. So yung standard niya. So yun guys, yung aking tips ngayon guys. So wag agad-agad kayo magpapalit ng battery guys hanggat hindi nyo na-double check yung mga inyong charging wire or charging system nyo, no? Kasi minsan talaga sa charging system yan, no? Nagkakasira na din katagalan kasi hindi naman kasi pang matagalan yan guys eh, no? Need nyo pa rin talaga siya i-check, no? So guys, sa akin meron ako mga diagnostic tools ng gaya na ito, tester at saka yung battery analyzer. Sabihin goods po yung aking battery, si bago pa siya. Yung mga yun guys, yun lang guys, no? Napakadali lang mag-check ng charging system guys kung gumagana o hindi, no? Tapos pag gusto na mababa talaga ang kuha niya, kahit na okay yung wiring niya, ipa-check nyo na yung motor ninyo sa talagang magaling na mekaniko. At wag agad-agad kayo magpapalit ng battery guys, no? May iba kasi agad-agad nagpapalit ng battery tapos after day lang sira na naman, lobat na naman, papalit ulit yun. Sayang kasi yung pera guys pag ganun guys. Kaya dapat talaga mag-invest muna kayo ng mga tools ninyo gaya ng ganito, diba? Gaya ng mga tools binibili ko. Ito pinag-ipunan ko talaga to guys. Hindi ko to basta-basta agad-agad na nabibili. Pinag-ipunan ko talaga siya. Kasi maganda kasi yung may mga tools ka guys na magagamit for in case na need mo mag-check, diba? At least may mga tools ka, no? Huwag mo isipin mahal guys. Ang isipin mo, may magagamit ka. Pwede mo pag-ipunan, diba? Pag-ipunan mo muna bago mo bilhin. Hintayin mo mag-sale. Ako kasi, sa Lazada ako nabili. Lazada. Hindi ako sa Shopee. Sa Lazada ako nabili. Si doon kasi may record na ako doon at nakaka-discount ako. Pag gusto matagal ka ng customer, nakaka-discount ako. No? Yung lahat ng mga tools ko guys, sa Lazada yun. Lahat yun mga tools ko sa Lazada nabili. No? Hindi agad-agad ako nabili ng mga tools hanggat hindi nagsisale. Inaantay ko muna mag-sale. Diba? Maganda kasi yung nakasale sila kasi makakalis ka. No? Huwag agad-agad bibili. So, sa gaya ko na mahilig mag-DIY,
mag, yun nga, mag-explore. So, hindi ko talaga bumili ng mga tools, no? Hindi ako, kasi kung hahayaan ko yung sarili ko na walang alam, guys, magiging mangmang ka niyan, eh. Lalakuhin ka ng mga mekaniko niyan, yung mga gumagawa, lalakuhin ka, ito ganyan. Kailangan magpalit ng ito ganyan, pero deep inside talaga, di pa kailangan magpalit kasi nagagawa pa ng paraan, no? Yun guys, yun lang ang kuha guys, ang tips ko guys, wag agad kayo bibili ng mga parts ng motor kung hindi naman kailangan, no? Kasi sayang kasi yung pera guys eh. Pag bumili kayo na hindi man kailangan, tapos pag nandoon hindi mo i-install, sayang, no? Sayang, sayang. So yun lang guys ang ating ngayon guys, ang ating tips ngayon about sa ating charging system para may ideya lang kayo guys kung anong gagawin ninyo pag once na nangyari sa inyo yun, no? Maganda kasi may ideya kayo para at least alam niyo yung gagawin niyo pag once na nangyari sa inyo yun. I-double check niyo muna yung wiring, i-check niyo muna yung battery niyo kung goods pa siya, i-check niyo yung charging system niya kung gumagana, 'di ba? Kung goods ba yung function niya kasi minsan kasi sa charging system mismo nagkaka problema eh. Yung akala mo good siya pa nagano, kumaandar pero pag tagalan hindi siya nataas talaga hanggang 13 volts lang yung nilalabas niya. Siyempre, expected natin na okay, yung pala hindi. No, hindi siya charge. Kaya pag sa gabi, ginagat pag gabi, tapos may mga ilaw-ilaw ka pa, mga underglow ka pa, mga ano, mga mini driving light, sari po yun sa nagpapalakas ng mga ilaw, ng battery natin. No? Hindi kaya suportahan ng battery yung ating mga ilaw kung mababa naman ang sinusupply ng ating rectifier. Mababa. So kung gusto mo masupplyan ng battery, masupplyan ng battery yung mga ilaw mo na mararami, magpa full wave ka na. Full wave ka na, ano, para at least purong-puro yung power na binibigyan niya at walang kulang. Yun lang ko lang guys, dito guys. No? Huwag agad-agad kayo bibili ng mga parts na hindi naman kailangan. So, magtanong muna kayo at tanong sa mga nakakaalam kung talaga yung bilihin ninyo. So, yun lang kasi ating tips ngayon guys, ngayong araw na to. No, ang dami ko naman nilalabas ng mga tips. No? Ang dami naman sa ating kontra niyan. Ano daw alam natin sa pag-ayos ng motor. O wala tayong alam sa pag-ayos ng motor, pero inuunti-unti po natin yan guys. Tandaan nyo guys, iba na yun nag-i-explore. No? Iba ang lamang ng mga nag-i-explore sa ating motor. So sa gaya ko, nag-i-explore ako. Tapos sinishare ko sa inyo. May iba nga dyan, magagaling nga, pero madadamot sa kaalaman, di ba? Madadamot. Ayaw mag-share ng kaalaman. Pero kung hindi na naman pala nila, nakaw-ideya na naman. Tapos aangkin nila yung ideya mo, aangkin nila. So, hindi tayo ganun guys, no? Ako guys, to be honest lang talaga, mahilig talaga ako manood ng YouTube, no? Tapos ina-apply ko sa akin. Kapag alam ko na pangit sa motor ko, hindi ko na ina-apply. So, dapat ako muna mag-i-explore bago ako i-share sa iba. So, sa gaya ko, sinishare ko na agad sa iba yung mga na-explore ko ng mga ganda. No, hindi na ako nalulugi, no? Hindi ako nakakalamang ng tao kasi ako talagang ini-explore ko muna bago ko i-share sa iba. Maganda kasi ikaw muna yung makaranas, no? Ikaw muna yung gumawa ng paraan kung ano yung mali. Ikaw yung gumawa ng solution. Kung anong kulang sa motor mo bago mo share sa iba. No, yun lang ko anong guys. So, sa mga gaya natin, sa mga subscribers natin, followers natin, maraming salamat sa pagsusubaybay sa ating YouTube channel. So, dito lang tayo talaga nakakabuelo, ano? So, asahin nyo guys, marami pa tayong i-share sa inyo na tips sa ating motor, ano? Hindi lang sa gulo, basta lahat guys, kung paano tayo mag-repair ng mga e-bike. Actually guys, ako ay talaga nagre-repair ng e-bike, no? Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Ako ay 2016 pa ako nag-aayos ng e-bike. So marami-rami na ako nagawa, mga na-repair. So yung mga kaalaman ko sa e-bike guys, ina-apply ko din sa motor. Opo, alam ko iba ang motor sa e-bike kasi ang motor kasi may makina, ang e-bike kuryente lang. Pero kung iisipin mo guys, sa wirings niya, sa supply niya, isa lang po ang wirings, no? Isa lang po. Ang pinagkaiba lang battery at saka makina. Isa lang po 'yan.
Kung tutuusin mo, isa lang po ang wirings. Ang pinakaiba lang, color coding, no? So yun lang guys sa ating tips ngayon guys. Sana may natutunan na naman kayo sa ating tips. At huwag kalimutan i-pray lahat ng mga motorcycle user, lalo-lalo sarili nyo guys, alaga yung sarili nyo. So yun naman na guys, maraming salamat at ride safe sa ating lahat. God bless.